Pinahiya ng tindero ang matandang lalaki dahil sa itsura niyang tila mahirap, ngunit may hindi kapanipaniwalang nangyari nang ibunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sinimulan ni Ramon ang araw bago pa tuluyang sumikat ang araw sa abot-tanaw, gaya ng ginagawa niya sa loob ng maraming dekada. Naglakad siya sa lupain ng bukirin nang matatag ang mga hakbang. Kahit naramdam na ang kanyang katandaan, sinusuri ang bawat detalye na parabang nakasalalay dito ang lahat. At sa maraming paraan, ganoon nga. Ang kanyang mga kamay, bakas ang panahon at hirap ng trabaho, ay may hawak na isang piraso ng papel na may simpleng tala, walang digital, walang moderno, puro mga numerong sulat kamay at paalala lamang. Habang dumaraan siya sa isa sa mga kamalig, nakita niya ang isang manggagawa na may inaayos na sirang kagamitan. Hindi siya nag-atubiling lumapit. Sinuri ang sitwasyon ng mabuti bago mahinahong magsabi, "Huwag mong pilitin ng ganyan. Tuluyang masisira iyan. Ayusin mo mula sa ilalim. Dahan-dahan lang, maaayos din." Sumunod ang manggagawa at sa loob lamang ng ilang minuto ay nalutas ang problema. Tumango lamang si Ramon, walang kailangan na papuri, dahil para sa kanya, bahagi lang iyon ng araw-araw. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain, dumaan sa kulungan ng mga hayop, sinuri ang kalagayan ng mga ito, nakipag-usap sandali sa isa pang manggagawa at gumawa ng mga praktikal na desisyon, laging direkta, laging nakabatay sa karanasan ng taong nagsimula ng lahat mula sa wala. Wala ni isang sandali na ipinakita niya ang tunay na laki ng kanyang kayamanan. Walang pagyayabang, walang malinaw na palatandaan ng yaman. Isa lamang simpleng lalaki, suot ang kupas na damit, botas na may putik at tahimik na kilos. Nang matapos niya ang kanyang mga gawain sa umaga, naglakad siya patungo sa lumang pickup na nakaparada sa ilalim ng isang puno. Marahan niyang hinaplos ang hood nito at mahina niyang sinabi, "Kaya mo pa, hindi ba?" Para bang nakikipag-usap siya sa isang matagal ng kaibigan, at sa isang paraan, ganoon nga. Pagkalipas ng ilang oras, ang tunog ng isang modernong sasakyan na papalapit ay bumasag sa katahimikan ng lugar. Dumating sina Lorenzo at Gabriel, maayos ang bihis at may tindig ng mga taong sanay sa ibang uri ng buhay. Mas urbano, mas mabilis ang takbo. Pagkababa nila, binati nila ang kanilang ama ng may paggalang. Matapos ang maikling usapan, nagsimula silang tumingin sa paligid, lalo na sa lumang pickup. Tiningnan ni Lorenzo ang sasakyan at nagsabi, "Pa, ginagamit niyo pa rin iyan sa lahat?" Walang pag-aalinlangang sumagot si Ramon. "Umaandar pa naman. Wala akong nakikitang problema." Lumapit si Gabriel. Masusing sinuri ang sasakyan at sinabi, "Alam naming umaandar, pero hindi lang iyon ang mahalaga. Mahalaga rin ang kaligtasan at ginhawa." Nanatiling kalmado si Ramon, ikrinos ang mga braso at simpleng sumagot, "Hindi ko kailanman kinailangan ng luho para magtrabaho." Si Lorenzo naman, sa mas maingat na paraan, ay sinubukang baguhin ang direksyon ng usapan. Hindi ito tungkol sa luho, tungkol din ito sa imahe. Alam niyo naman kung paano ang mundo ngayon. Minsan, ang unang impresyon ang nagtatakda ng lahat. Tiningnan siya ni Ramon ng mabuti, nananatiling matatag. "Ang nakakakilala sa akin, alam kung sino ako. Hindi iyon mababago ng isang sasakyan." Nagpasya si Gabriel na banggitin ang mas sensitibong punto, pilit na hindi magmukhang mapilit. "May malaking kasunduan tayong inaayos, alam niyo iyan. At sa ilang pagkakataon, ang paraan ng pagpapakita natin sa sarili ay may epekto. Hindi ito tungkol sa pagbabago kung sino kayo, kundi sa pagpapadali ng mga bagay." Natahimik si Ramon sa loob ng ilang sandali, pinagnilaya ng sinabi. Hindi iyon ang karaniwan niyang iniisip, ngunit dahil galing iyon sa kanyang mga anak, iba ang bigat nito. Dagdag pa ni Lorenzo, "Hindi namin hinihiling na baguhin niyo ang sarili niyo. Gusto lang naming maging mas komportable at mas ligtas kayo. At kung makakatulong pa iyon sa negosyo, mas mabuti." Napatingin si Ramon sa pickup at hinaplos ang gilid nito, nag-iisip bago nagsalita, "Ang sasakyang ito ay sa tatay ko.
Dito nagsimula ang marami. Hindi lang ito basta sasakyan. Tumango si Gabriel, naunawaan iyon at may paggalang na sumagot. Alam namin iyon at walang nagsasabing alisin niyo iyan. Sinasabi lang namin na magkaroon din kayo ng ibang opsyon. Hindi na lumalim pa ang usapan sa sandaling iyon, ngunit may binhing na itanim. Hindi na nagpumilit ang mga anak. Naunawaan nila ang hangganan at pinili nilang igalang ang oras ng kanilang ama. Makalipas ang ilang oras, mag-isa na naman si Ramon. Umupo siya malapit sa veranda ng bahay, nakatingin sa malayo habang iniisip ang lahat ng napag-usapan. Inalala niya ang kanyang pinagdaanan, ang mga hirap na hinarap, kung paano niya binuo ang bawat bahagi ng lugar na iyon sa pamamagitan ng sipag at determinasyon. Naisip din niya ang kanyang mga anak, ang pagmamalaking nararamdaman niya sa kanilang tagumpay, sa paraan ng kanilang pagdedesisyon at pamamahala ng negosyo ng may talino. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili, siguro may punto sila sa ilang bagay. Hindi iyon tungkol sa kayabangan o sa pagnanais na patunayan ang sarili sa iba. Isa lamang itong paraan upang gawing mas madali ang mga bagay, upang sumabay sa kasalukuyang panahon nang hindi isinasantabi ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad papunta sa pickup, sumakay, at bago pa andarin ang makina ay muling tumingin sa loob. Simple, pamilyar. Hindi kita iiwan, mahina niyang bulong, na para bang isang pangako. Walang pagmamadali. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magmaneho palabas ng bukirin patungo sa lungsod. Ang daang lupa ay napalitan ng sementado at unti-unting naging malinaw ang pagkakaiba ng dalawang mundo. Pagdating sa dealership, ipinarada niya ang lumang pickup sa tabi ng mga bagong sasakyan. Makikinang at maayos ang pagkakaayos. Bumaba siya ng kalmado, inayos ang kanyang simpleng damit at tumingin sa paligid. Malayo ang kanyang anyo sa modernong kapaligiran, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Lumakad lamang siya papasok, dala ang parehong matatag na tingin, bit-bit ang kasaysayang wala pang nakakaalam doon. Pagpasok ni Ramon sa dealership, bahagyang nagbago ang kapaligiran sa paligid niya. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa tahimik na paghuhusga. Ang makintab na sahig ay kabaligtaran ng kanyang mga botas na may bakas ng lupa, at ang kanyang simpleng presensya ay tila hindi bagay sa gitna ng mga perpektong sasakyan at maliwanag na ilaw. Sa kabilang bahagi ng showroom, nakasandal si Adrian sa isang mesa, nakikipag-usap kay Renzo habang pinagmamasdan ang paligid ng may mapanuring tingin. Si Joshua naman, na medyo nakahiwalay, ay abala sa pag-aayos ng ilang papeles, ngunit nakikinig sa usapan ng dalawa. Nagbitaw si Adrian ng isang mapanuyang komento habang pinagmamasdan ang isang kliyenteng kakalabas lang. May mga tao talagang pumapasok dito para lang maglibot, parang mall lang. Napatawa si Renzo, sinusubukang sumabay. Oo nga, halata agad kung sino ang bibili at kung sino ang mag-aaksaya lang ng oras. Itiniklop ni Adrian ang kanyang mga braso at kumpiyansang sumagot. Madali lang yan. Tingnan mo lang ang kilos ng tao. Damit, postura, sasakyan, lahat nagsasabi na. Tahimik lang na nakinig si Joshua, hindi sumingit, pero halata sa kanyang tingin ang hindi pagkakontento. Baguhan pa siya sa lugar at unti-unti na niyang napapansin ang ugaling nangingibabaw doon. Sa sandaling iyon, pumasok pa si Ramon ng ilang hakbang sa loob ng tindahan, maingat na sinusuri ang mga sasakyan. Marahan niyang hinahaplos ang isa sa mga ito, tinitingnan ang mga detalye na parabang may mahalaga siyang pinapahalagahan. Sa labas, nakaparada ang kanyang lumang pickup, agad na kapansin-pansin. Sumilip si Adrian sa salamin, napansin ang sasakyan at ngumiti ng may halong panunuya bago bumulong sa iba. Ayan na naman, may dumating na isa pa. Hayaan nyo na, hindi na yan kailangan asikasuhin. Mabilis na sumang-ayon si Renzo. Sayang lang ang oras. Dinagdagan pa ni Adrian. Manatili ka lang dyan, Joshua. Ganyan ang tipo, papasok, titingin, tapos aalis. Kapag inasikaso pa natin, maaabala lang
ang mga totoong bibili. Nag-atubili si Joshua sandali, nakatingin kay Ramon na mabagal na naglalakad sa pagitan ng mga sasakyan, pero wala siyang sinabi. Unang araw pa lang niya at hindi pa niya alam kung hanggang saan siya maaaring kumilos. Lumipas ang ilang sandali at nanatili si Ramon doon, mag-isa, walang lumalapit. Wala siyang pagmamadali, hindi siya nagpapapansin, tahimik lang na tumitingin ng may tunay na interes. At iyon ang unti-unting ikinainis ni Adrian. Pagkalipas ng ilang minuto, kumunot ang noo ni Adrian at nagsalita. Ang tagal naman ng taong yan. Parang iniisip niyang museo ito. Napatawa muli si Renzo, pero halatang pilit na lang. Nagpasya si Adrian na lumapit, hindi dahil gusto niyang tumulong, kundi dahil sa kuryosidad. Lumakad siya papunta kay Ramon na may ngiting may halong pangungutya at sinabi, "Kumusta? Nag-e-enjoy ba kayo sa pagtingin o kailangan niyo ng tulong para maintindihan ang presyo?" Kalmadong humarap si Ramon, walang bakas ng inis at sumagot, "Maingat akong tumitingin. Gusto kong maintindihan ng mabuti bago magdesisyon." Bahagyang yumuko si Adrian, kunwari interesado. "Magdesisyon sa ano? Eksakto?" Diretso ang sagot ni Ramon. "Nag-iisip akong bumili ng sasakyan." Bahagyang natawa si Adrian at sumulyap sa labas. Itinuturo ng palihim ang lumang pickup. "Ah, ganun ba? Ipapalit niyo yan bilang down payment?" Kalmadong tumango si Ramon. Kung makatuwiran sa usapan, maaari kong isaalang-alang. Hindi na napigilan ni Adrian ang panunuya. "Sa totoo lang, ang tinitingnan niyong sasakyan dito ay malamang mas mahal pa kaysa sa lahat ng pag-aari niyo, kasama na yang nasa labas." Si Renzo, na lumapit na rin, ay natawa, sinusubukang sumabay, pero may bahagyang kaba na sa kanyang kilos. Nanatiling matatag si Ramon, hindi binabago ang tono ng boses. "Gusto ko lang malaman ang mga opsyon." Mabilis na sumagot si Adrian, nananatili ang pangungutya. "Magaganda ang opsyon, pero baka mas mabuting magsimula muna kayo sa mas abot kaya." Sumingit si Renzo, sinusubukang magpatawa. "O baka mag-ikot-ikot na lang muna, walang obligasyon." Hindi umimik si Ramon. Nagpatuloy lang siya sa pagtingin sa sasakyan sa harap niya. Sinusuri ang bawat detalye na parang walang bigat ang mga narinig. Pinagmamasdan ni Joshua ang lahat mula sa malayo, halatang hindi komportable. Bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa mga papel, papalit-palit ang tingin kina Adrian at Ramon. Ramdam niyang may mali, pero sinusubukan pa rin niyang intindihin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa sitwasyong iyon. Nagpatuloy si Adrian. "Kumpleto ang modelong ito. Makabagong teknolohiya, komportable, ligtas, pero hindi para sa lahat." Simple lang ang sagot ni Ramon. "Hindi ako naghahanap ng kung ano-ano lang." Muling natawa si Renzo, pero ngayon ay mas mahina na. Tila napapansin na niyang lumalagpas na sa hangganan ang sitwasyon. Itiniklop ni Adrian ang kanyang mga braso at sinabi, "Pwede kayong magpatuloy sa pagtingin, pero para walang maling inaasahan, hindi basta-basta mura ang mga sasakyan dito." Tumingin si Ramon diretso sa kanya at sumagot, "Alam ko iyon." Huminga ng malalim si Joshua, muling tumingin kay Ramon at nagpasya na hindi na siya pwedeng manatiling tagamasid lang. Lumapit siya at mahinahong sumingit, matatag ngunit may paggalang. "Sir, kung gusto ninyo, maaari ko kayong tulungan." Agad na napalingon si Adrian na may halong pagkadismaya, habang si Renzo ay nanatiling tahimik, hindi alam ang magiging reaksyon. Tumingin si Ramon kay Joshua at simpleng sumagot, "Salamat, kailangan ko nga ng magpapaliwanag ng mas maayos." Tumango si Joshua at magalang na sinabi, "Kung maaari, sumama po kayo sa akin. Doon tayo mas makakapag-usap ng maayos." Dinala ni Joshua si Ramon sa isang mas pribadong bahagi ng showroom, malayo sa mapanuring tingin ng dalawang kasamahan. Hinila niya ang isang upuan, nag-alok ng tubig at natural na nagsalita, "Mag-relax lang po kayo. Sabihin ninyo kung paano ninyo balak gamitin ang sasakyan para maipakita ko ang mga opsyon na talagang babagay." Kinuha ni Ramon ang baso at kalmadong sumagot, "Madalas akong bumiyahe sa mga kalsadang mahirap daanan,
Kailangan ko ng matibay, kayang tumagal sa mabigat na gamit, pero komportable rin. Maingat na nakinig si Joshua, hindi sumisingit, itinatala sa isip ang bawat detalye. Kung ganun, kailangan ninyo ng matibay, pero maaasahan sa araw-araw. May maipapakita akong mga modelong pasok diyan. Samantala, sa kabilang bahagi ng showroom, tumunog ang cellphone ni Adrian. Agad niya itong sinagot at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano? Papunta na siya? Mahina niyang sabi habang tumatalikod. Makalipas ang ilang segundong katahimikan, sumagot siya. Sige, naiintindihan ko. Ako na ang bahala. Pagkababa ng tawag, mabilis niyang nilingon si Renzo. Parating na ang boss, ilang minuto na lang. Nanlaki ang mata ni Renzo. Ngayon na? Naiinis na sagot ni Adrian. Oo, ngayon na. At hindi maayos ang itsura ng tindahan. Nagtinginan ang dalawa sa paligid at napansin ni Adrian ang mga bakas ng dumi sa sahig na nagmula sa bota ni Ramon. Hindi na siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng basahan at agad nagsimulang maglinis habang nagsasalita ng nagmamadali. Kapag nakita niya to, alam mo na kung anong mangyayari. Tumakbo si Renzo upang tumulong. Kumuha rin ng isa pang basahan at nagsimulang maglinis. Nagkaproblema na tayo dati kahit sa mas maliit na bagay, sabi ni Renzo, halatang nag-aalala. Sumagot si Adrian habang tuloy-tuloy ang pagkilos. Hindi ako mawawalan ng komisyon dahil lang sa kapabayaan. Sapat na yung naging babala noong huli. Habang naglilinis, nagsimula silang mag-usap sa mahinang boses, ngunit ramdam ang tensyon. Naalala mo noong nagreklamo siya tungkol sa kliyenteng umalis nang hindi na asikaso? Sabi ni Renzo. Mabilis na sumagot si Adrian. Oo, at hindi iyon dahil sa kakulangan ng paalala. Kailangan nating panatilihin ang pamantayan dito. Sandaling nag-atubili si Renzo bago idinagdag. Pero baka minsan nasusobrahan na tayo. Huminto si Adrian saglit, tumingin sa kanya at sinabi, walang puwang dito para sa pagkakamali. Gawin mo ng tama o may ibang gagawa nito para sa'yo. Samantala, ipinagpatuloy ni Joshua ang pag-asikaso at nagsimulang magtanong si Ramon ng mas detalyado tungkol sa makina, tibay at performance sa mahihirap na daan. Napansin ni Joshua na hindi ito karaniwang kliyente. May halong paggalang niyang sinabi, mukhang marami kayong alam. Natural na sumagot si Ramon. Buong buhay kong kasama ang makina at kalsada. Kapag hindi mo yan naiintindihan, mahihirapan ka. Tumango si Joshua, unti-unting nag-iiba ang tingin niya sa lalaking kaharap. Tumayo si Adrian nang nakakrus ang mga braso, mas pinagmamasdan na ngayon ang sitwasyon, habang si Renzo ay nagsimulang kabahan. Paano kung nagkamali tayo? Mahina niyang sabi. Sumagot si Adrian, pilit pinananatili ang kumpiyansa. Tingnan na lang natin kung saan hahantong to. Ngunit hindi na siya kasing sigurado tulad ng dati. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga ganitong nakaka-inspire na kwento ng libre, hinihiling naming mag-iwan ka ng like at mag-subscribe sa channel. Sabihin mo rin kung anong oras mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas ng mariin ang pangunahing pinto ng dealership at pumasok si Guillermo na may mapanuring tingin. Pinagmamasdan ang bawat detalye sa paligid tulad ng isang taong sanay makakita ng problema bago pa ito ipaliwanag. Ilang hakbang pa lamang, napansin na niya sina Adrian at Renzo na nakayuko, nagmamadaling naglilinis ng sahig at agad itong nakakuha ng kanyang atensyon. Tumigil siya sa harap ng dalawa at diretsong nagsalita. Anong nangyayari dito? Kailan pa kayo tumigil sa pag-asikaso ng kliyente para maglinis? Mabilis na tumayo si Adrian, pilit itinatago ang tensyon at sumagot. Tinitiyak lang namin na maayos ang lahat. Kailangan presentable ang tindahan. Dagdag ni Renzo, halatang kinakabahan. Oo, naisipan lang naming unahin to. Hindi kumbinsido si Guillermo. Ikinrus niya ang mga braso at sumagot. Maayos na ang itsura nito. Ang gusto kong malaman, bakit hindi ninyo ginagawa ang trabaho ninyo? Sinubukan ni Adrian na panatilihin ang postura at sumagot. May inaasikasong kliyente, si Joshua
ang kasama niya. Sandaling kumunot ang noo ni Guillermo, parang pinoproseso ang narinig, at pagkatapos ay may sinabi siyang ikinagulat ng dalawa. Buti na lang siya ang nag-aasikaso, dahil ayon sa sinabi sa akin, mahalagang kliyente yon. Nagkatinginan agad sina Adrian at Renzo, halatang hindi maintindihan. Hindi napigilan ni Renzo at nagtanong, "Mahalaga?" Matatag na sumagot si Guillermo, "Oo, mahalaga. At dapat alam ninyo, yan bago kayo magdesisyon kung sino ang bibigyan ng atensyon dito." Mabigat ang katahimikang sumunod, at sa unang pagkakataon, naubusan ng sagot si Adrian. Ilang segundo pa, lumitaw si Joshua na naglalakad kasama si Ramon. Magaan ang usapan, tila ba nakabuo na sila ng tiwala sa isa't isa. Paglapit nila, itinaas ni Ramon ang tingin at nang makita si Guillermo, bahagya siyang ngumiti. Bago pa may makapagsalita, siya na ang naunang nagsabi, "Matagal na rin, hindi ba?" Tumingin si Guillermo sandali, sinusubukang makilala at biglang nagbago ang ekspresyon niya. "Ramon?" sabi niya, nagulat. "Hindi ko inaasahang makita ka dito." Kalma lamang na sumagot si Ramon. "Napadaan lang ako, tinitingnan kung kumusta na ang lahat." Nanatiling nakatayo sina Adrian at Renzo, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Lumapit si Guillermo at binati si Ramon nang may malinaw na paggalang. Ibang-iba sa naunang asal ng mga tindero. "Isa ka sa mga unang naniwala sa amin noong nagsisimula pa lang ito," sabi ni Guillermo. Bahagyang tumango si Ramon. "Naalala ko yun ng mabuti." Biglang nagbago ang buong kapaligiran. Ang dating paghuhusga ay napalitan ng pagkilala at ang tensyon ay naging mas mabigat pa. Tumingin muli si Ramon sa paligid, tila sinusuri ang lahat at mahinahong sinabi, "Nakagawa na ako ng desisyon." Agad na sumagot si Guillermo, "Sabihin mo." Ipinagpatuloy ni Ramon, "Hindi lang isang sasakyan ang kukunin ko, 4 ang kukunin ko." Hindi na itago ni na Adrian at Renzo ang gulat sa narinig. Nanatiling tahimik si Joshua, nakamasid. Nagpatuloy si Ramon, "Isa para sa akin, pamalit sa gamit ko araw-araw. Isa para sa asawa ko, at ang dalawa ay para sa mga anak ko." Sandali siyang tumigil bago idagdag, "May isang bagay silang natutunan ng maayos. Huwag kailanman husgahan ang tao base sa itsura." Bumigat ang hangin sa sinabi niya. Agad napansin ni Guillermo na may pinanggagalingan iyon at seryosong nagtanong, "May nangyari ba dito na kailangan kong malaman?" Bago pa makasagot si Ramon, si Adrian na ang nagsalita. Biglang nagbago ang tono. Magalang at kontrolado na ngayon. "Wala naman po, sir. Maayos ang lahat. Sa katunayan, maaari na po nating pag-usapan ang mga espesyal na kondisyon, paraan ng pagbabayad, at kung paano namin mapapadali ang lahat para sa inyo." Agad na sumunod si Renzo, "Oo, mayroon kaming iba't ibang opsyon sa hulugan, mga planong maaaring mas bumagay," ngunit mahinahon, ngunit matatag siyang pinutol ni Ramon, "Hindi na kailangan." Muling bumalot ang katahimikan sa lugar. Kumurap si Adrian ng ilang beses, tila hindi makaintindi. "Anong ibig mong sabihin?" Diretsyong sagot ni Ramon, "Hindi ko kailangan ng hulugan. Babayaran ko ng buo." Tiningnan siya ni Guillermo nang masinsinan, habang sina Adrian at Renzo ay pilit inaayos ang kanilang pag-iisip. Idinagdag pa ni Ramon ang isang detalye, at ang pick-up na nasa labas ay hindi kasama sa usapan. Mananatili iyon sa akin. Si Adrian, na sinusubukang mabawi ang kontrol sa sitwasyon, ay nagsabi, "Pero makakatulong sana iyon sa kabuuang presyo." Umiling si Ramon, "Hindi iyon binebenta. May kasaysayan iyon. Hindi ko iyon ipagpapalit sa pera." Lantad na ang tensyon, ngunit hindi pa tapos si Ramon. Tumingin siya diretso kay Guillermo at mahinahong nagsalita, "Gusto kong magmasid bago ako magdesisyon. At ngayon, marami akong oras para magmasid." Natahimik si Guillermo, nauunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Ipinagpatuloy ni Ramon, "Mula nang pumasok ako rito, nakita ko kung paano gumagana ang mga bagay. Nakita ko kung sino ang may pasensya, kung sino ang may respeto, at kung sino ang nagdedesisyon base sa itsura." Hindi na makatingin sina Adrian at Renzo. Nanatiling nakatayo si Joshua, walang sinasabi. Tinapos ni Ramon,
Hindi lang ako pumunta rito para bumili. Nandito ako para makita kung paano ninyo tratuhin ang mga tao. At mas marami iyong sinasabi kaysa sa kahit anong sasakyan dito. Ang katahimikang bumalot sa dealership sa sandaling iyon ay hindi na basta nakakailang, mabigat na ito. Halos imposibleng balewalain. Walang gustong magsalita muna. Hanggang sa si Renzo, halatang kinakabahan, ay humakbang pasulong, sinusubukang maagapan ang sitwasyon bago pa ito lalong lumala. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Sa tingin ko, mas mabuting linawin. Medyo sumobra lang si Adrian sa paraan ng pakikipag-usap sa inyo mula nang dumating kayo." Habang sinasabi iyon, iniiwasan niyang tumingin kay Ramon na para bang inilalayo ang sarili sa responsibilidad. Agad na lumingon si Adrian, tinitigan si Renzo nang may gulat at inis. "Sumobra lang?" sagot niya, bahagyang tumataas ang tono. "Kasama kita buong oras." Mabilis na depensa ni Renzo. "Sinamahan ko lang ang usapan, ikaw ang nagsimula." Hindi napigilan ni Adrian ang reaksyon. "Ngayon, ibubuntun mo lahat sa akin? Tumawa ka, sumang-ayon ka, bahagi ka rin nito." Lalong uminit ang palitan nila at ang dating pagtatangkang magtanggol ng sarili ay nauwi sa ganap na pagbubunyag. Sumagot si Renzo, hindi na mapigilan ang sarili. "Sinunod ko lang ang ginagawa mo, hindi ako ang nagpasyang balewalain ang kliyente." Agad namang tumugon si Adrian, "Pero wala kang ginawang kakaiba, kaya huwag kang magpanggap ngayon." Tahimik na pinagmamasdan ni Guillermo ang lahat. Sinusuri ang bawat salita at reaksyon, sinusubukang unawain kung hanggang saan ito aabot. Hindi nila namamalayan, ang pagtatalo nilang dalawa ay nagbunyag na ng higit pa kaysa sa anumang formal na paliwanag. Lantad na ang lahat. Makalipas ang ilang segundo, itinaas ni Guillermo ang kamay upang putulin ang palitan ng sisihan at matatag na nagsabi, "Tama na." Tumingin siya kay Joshua at nagpatuloy, "Gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari mula nang pumasok ang kliyenteng ito?" Sandaling nag-alinlangan si Joshua, batid ang bigat ng kanyang sasabihin, ngunit hindi siya umiwas. Huminga siya ng malalim at malinaw na nagsalita. Simula nang dumating siya, walang gustong mag-asikaso. Binaliwala siya. Nang kausapin siya ni Adrian, hindi iyon para tumulong, kundi para maliitin siya. At sinamahan ni Renzo ang lahat ng iyon. Muling bumalik ang katahimikan, mas mabigat pa kaysa dati. Umiwas ng tingin si Adrian habang si Renzo ay yumuko, wala nang maibigay na dahilan. Maliwanag na ang katotohanan, wala nang puwang para baluktutin ito. Doon na nagpasya si Ramon na hanggang sa sandaling iyon ay nagmamasid lamang na makialam. Humakbang siya pasulong at mahinahong nagsabi, "Guillermo, maaari ba akong magsabi ng isang bagay?" Agad tumango si Guillermo. "Siyempre, malaya kang magsalita." Nagpatuloy si Ramon, nananatiling kalmado. "Sa tingin ko, hindi mo kailangang magtanggal ng tao dahil dito." Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Sabay na napatingin sina Adrian at Renzo, hindi makapaniwala. Ipinagpatuloy ni Ramon, "Nagkakamali ang tao, may kakulangan sa karanasan din. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa pagkatapos mapagtanto ang pagkakamali." Saglit niyang tiningnan ang dalawang tindero bago idinagdag, "Kung matututo sila rito, sulit na iyon." Nanatiling tahimik si Guillermo sa loob ng ilang sandali. Pinag-iisipan ang lahat, hindi lang ang nangyari, kundi pati ang bigat ng sinabi ni Ramon. Matapos mag-isip, sa wakas ay nagsalita si Guillermo, "Nauunawaan ko ang sinasabi mo, at sumasang-ayon ako na baka hindi ang pagtanggal ang pinakamainam na solusyon." Nagkatinginan sina Adrian at Renzo, may bahagyang ginhawang sumilay, ngunit sandali lamang iyon. Nagpatuloy si Guillermo, pero hindi ibig sabihin na wala nang magiging kapalit. Humarap siya sa dalawa at diretsyong nagsalita, "May pinili kayo ngayon. Pinili ninyong husgahan ang isang tao batay sa itsura at baliwalain ang isang kliyente. Pinili ninyong maglinis kaysa gawin ang trabaho ninyo." Sinubukan ni Adrian na magsalita, ngunit hindi siya pinayagan ni Guillermo. "Ngayon, gagawin ninyo kung ano ang pinili ninyo." Huminto siya sandali bago nagtapos, "Mula ngayon, hindi na kayo mga tindero.
Kayo ang mag-aasikaso sa paglilinis ng tindahan. Walang komisyon, walang negosasyon, hanggang matutunan ninyo ang halaga ng pag-asikaso sa kahit sinong papasok sa pintong ito. Agad na tumama ang epekto. Yumuko muli si Renzo habang si Adrian ay nanatiling tahimik, tinatanggap ang desisyon ng walang reaksyon. Wala nang puwang para sa pagtatalo. Pagkatapos, humarap si Guillermo kay Joshua na nakatayo pa rin at maingat na pinagmamasdan ang lahat. At ikaw, sabi niya sa ibang tono, kahit unang araw mo pa lang, ginawa mo ang dapat sana ay normal, pero nakalimutan na ng marami rito. Halatang nagulat si Joshua. Nagpatuloy si Guillermo. Naglingkod ka ng may respeto, nakinig ka, nagbigay pansin ka. Iyan ang nagpapatibay sa isang negosyo. Pagkatapos ay malinaw niyang sinabi, mula ngayon, ikaw ang hahawak sa bentahang ito. Ilang segundo ring natulala si Joshua, sinusubukang unawain ang nangyayari. Ako, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama, sabi niya. Agad na sumagot si Guillermo, at iyan mismo ang gumagawa ng kaibahan. Dinugtungan pa niya, iyo ang bentahang ito, at kasama nito ang komisyon. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Ramon ang lahat. Kalmado ang mukha habang unti-unting naaayos ang sitwasyon sa harap niya. Muling tumingin si Guillermo sa kanya at nagsalita, may kailangan akong sabihin na mukhang hindi pa nila naiintindihan. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, hindi ka lang basta kliyenteng dumating ngayon. Isa ka sa mga tumulong para lumago ang dealership na ito noon. Bahagi ng kung ano ang narito ngayon ay dahil sa mga desisyong ginawa mo noon. Napako sa kinatatayuan, sina Adrian at Renzo nang marinig iyon. Hindi na nila kayang balewalain ang laki ng pagkakamali. Ganap na nagbago ang kapaligiran. Ang dating kayabangan ay napalitan ng katahimikan. Ang dating paghusga ay napalitan ng bunga ng mga ginawa. Si Joshua, na nagugulat pa rin, ay tinatanggap ang bagong papel, habang sina Adrian at Renzo ay humaharap sa direktang resulta ng kanilang mga pinili. Makalipas ang isang linggo, tahimik pa rin ang takbo ng buhay sa bukirin ni Ramon gaya ng dati, ngunit may kakaibang pakiramdam sa araw na iyon. Ang mga bagong sasakyan ay maayos na nakahilera malapit sa bahay, malinis pa at kumikislap sa liwanag ng umaga, taliwas sa payak na paligid. Mabagal na naglakad si Ramon papunta sa mga ito, nakapulupot ang mga kamay sa likuran, sinusuri ang bawat detalye habang papalapit sina Lorenzo at Gabriel, mausisa at nakatutok. Si Lorenzo ang unang nagsalita, halatang nagulat habang nakatingin sa mga sasakyan. Ginawa ninyo talaga ito. Dinugtungan ni Gabriel na may bahagyang ngiti at hindi ito basta-basta. Tumingin si Ramon sa dalawa at kalmadong sumagot. Sinabi ko naman na pag-iisipan ko, hindi ba? Bahagyang natawa ang mga anak, kinikilala ang ugali ng ama at lumapit pa sa mga sasakyan. Ilang sandali pa, lumabas si Carmen mula sa bahay. Nang makita niya ang mga sasakyan, napahinto siya, halatang nagulat. Ramon, ano ang lahat ng ito? Tanong niya, sinusubukang intindihin. Tumingin si Ramon sa kanya at simpleng sumagot. Yung isa ay para sa iyo. Bahagyang ngumiti si Carmen, hindi maitago ang emosyon, hindi mo na kailangang gawin ito. Kalmadong tugon ni Ramon, alam ko, pero gusto ko. Hinaplos ni Lorenzo ang sasakyang nakalaan sa kanya at sinabi, hindi lang ito regalo. Sumang-ayon si Gabriel, ito ay pagkilala. Sumandal si Ramon nang bahagya sa isa sa mga sasakyan at nagpasyang ikwento ang nangyari. Walang dagdag, walang drama. Malinaw lang na paglalahad ng mga pangyayari. Pumunta ako roon para tumingin lang. Pero may nakita akong higit pa sa mga sasakyan. Nakita ko kung paano tratuhin ng mga tao ang mga dumarating na walang dating. Nagpalitan ng seryosong tingin ang kanyang mga anak. Nakikinig sa susunod niyang sasabihin. Nagpatuloy si Ramon. May mga taong ayaw akong asikasuhin. Humusga agad bago makinig. At may isang lalaking ginawa ang kabaligtaran. Lumapit si Carmen at nagtanong, at ano ang ginawa mo? Natural na sumagot si Ramon. Ginawa ko ang dapat gawin. Pero hiniling ko rin na walang mapahamak ng higit sa kinakailangan. Komento ni Lorenzo.
Malaki ang sinasabi niyan tungkol sa inyo. Umiling si Ramon. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kung paano tayo pumipili ng kilos. Dagdag ni Gabriel na may paninindigan. Dito namin natutunan iyan. Tumingin si Ramon sa kanila at sumagot. At iyan ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki ko kayo. Hindi binabago ng pera kung sino tayo. Ipinapakita lang nito. Tahimik na tumango si Carmen. Nauunawaan ang bigat ng sinabi. Samantala, sa dealership, ibang-iba ang eksena. Ngunit kapansin-pansin din ang pagbabago. Si Joshua ngayon ay nasa gitna ng showroom. Mahinahon at magalang na inaasikaso ang mga kliyente, ipinapaliwanag ang bawat detalye ng walang pagmamadali, mas nakikinig kaysa nagsasalita. Isang kliyente ang nakatingin sa kanya habang sinasabi niya, ang pinakamahalaga ay maintindihan kung ano ang kailangan mo, hindi kung ano ang mukhang pinakamaganda sa unang tingin. Isa pang kliyente na naghihintay ay nagkomento sa katabi. Siya ang sinasabi nila. Pareho niyang tinatrato ang lahat. Lalong dumami ang mga tao at hindi iyon nagkataon lang. Nagsimulang hanapin ng mga kliyente si Joshua mismo, hindi dahil sa promosyon o presyo, kundi dahil sa paraan ng kanyang pag-aasikaso. Pinagmamasdan ni Guillermo ang lahat mula sa malayo. Seryoso, ngunit nasisiyahan. Lumapit siya kay Joshua sa isang mas tahimik na sandali at sinabi, "Napapansin mo ba ang nangyayari rito?" Mapagkumbabang sumagot si Joshua, "Sinusubukan ko lang gawin ang trabaho ko." Tumango si Guillermo. At iyan mismo ang nagdudulot ng pagbabago. Sa likuran, tahimik sina Adrian at Renzo, abala sa paglilinis, walang reklamo, nakatuon lang sa ginagawa. Wala na ang panunuya, wala na ang paghusga, tanging malinaw na bunga ng kanilang mga naging desisyon. Habang naglilinis si Renzo ng sahig, mahina niyang sinabi, "Pwede sana nating ginawa ng iba." Sumagot si Adrian nang hindi tumitingin, "Pwede." Pinagmasdan ni Guillermo ang eksenang iyon ng ilang segundo bago muling ituon ang pansin sa buong showroom. Maliwanag na may nagbago, hindi lang sa bentahan, kundi sa mismong takbo ng lugar. Pagkaraan ng trabaho, tinawag ni Guillermo si Joshua at sinabi, "May sasabihin ako sa iyo." Lumapit si Joshua, mausisa, "Ano po iyon?" Sumagot si Guillermo, "Inanyayahan tayo ni Ramon na maghapunan sa bukirin niya ngayong weekend." Sandaling natahimik si Joshua, nagulat bago ngumiti ng bahagya. "Pupunta ako? Siguradong pupunta ako." Dinugtungan ni Guillermo, "Sa tingin ko, marami ka pang matututunan mula sa kanya." Tumango si Joshua, may bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Nauunawaan na hindi lamang iyon isang paanyaya, kundi isang tunay na pagkakataon. At sa ganitong paraan, bawat isa ay humarap sa bunga ng sarili nilang mga desisyon. May mga umunlad at may mga natuto. At sa gitna ng lahat, nanatili ang isang simpleng katotohanan na hindi maaaring baliwalain. Ang paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao ay babalik sa iyo, sa anumang paraan. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo ngayon mismo sa iyong screen. I-click mo lang upang mapanood. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka at pindutin ang hype button sa mga komento para mas marami pang tao ang makarinig ng inspirasyong hatid nito. Kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring tila maliit na bagay, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.